Roti Master sa Quiapo, dinarayo. Ang ganda naman. Dessert na siya. Cute-cute. Congratulations, Bob. Si Mama Iya, thankful daw sa natanggap na Mother's Day gift mula sa asawa. Of course, he researched about it and he did it. Happy birthday to me. Medyo masakit nga sa matay katawan mo. Tapos ganyan pa yung suot mo. Good Samaritan sa mga summer pasyalan, kilalanin. Only Tubig, biyaya ng bundok sa Nueva Vizcaya. Pahinga muna ngayong Sabado at mag-relax sa mga nakaka-GV naming kwento dito sa Good News. Roti sa Quiapo, pinipilahan. Pati ang paandar na performance ng Roti Master nito, inaabangan. Kung madalas kang magsimba o di kaya mamili sa Quiapo, hindi raw pwedeng hindi mo mapansin ang eksena sa kainang ito. Hindi ito Christmas tree ha. Hindi rin binaligtad na apa ng ice cream. Ang fineflex namin, isang uri ng Indian flatbread na nag-iingay ngayon sa Quiapo. Ang roti. Bukod sa nakamamanghang paggawa ng roti ng tindero, may Malaysian twist din daw ito. Nariyan ang roti telur o yung roti na may palaman na itlog at curry sauce. At ang viral ngayon na manipis, malutong at matamis na version, ang roti tissue. At ang presyo, 50 pesos lang kada isa. Nanggaling pa kami ng Taytay para lang kami makatikim ng roti. Nakita namin na trending to, hinanap namin para matikman. Masarap siya! Ang roti na paborito ng marami, pakulo raw ng head cook ng kainang ito na nagtitinda ng mga pagkain mula Middle East na si Jihar. Ang roti po ay isang uri ng tinapay. Ito ay nagmula sa India pero ina-adapt po ng Malaysia, Brunei, Singapore at saka Indonesia. Pati na rin sa Middle East, meron na rin po sila. Sa unang tingin, nahahawig ang roti sa crepe at sa pita bread na partner ng shawarma. Pero iba po talaga ang timpla niya sa mga tinapay na nabanggit natin. 9 po ang mixing niya. Pag wala po yung kahit isa sa 9 na yon, hindi po siya mabubuo, hindi mo siyang pwedeng ipapaypay, mapupunit po siya. Natutuhan daw ni Jihar ang paggawa ng roti nang magtrabaho noon sa Malaysia. 12 taon daw kasi siyang nagtrabaho sa mga kainan. Sa Malaysia ako noong 1996 noon. Waiter lang po ako. Pero dahil nagkasakit po yung taga-gawa, ako po ang napili ng boss namin upang mag-replace sa taong gumagawa ng roti. Pero 2003 nang magdesisyon na siyang umuwi na sa Pilipinas para makasama ang pamilya. Pag uwi ko po ng Malaysia, wala po akong dalang pera. So ang naisipan ko lang po, yung aking kaalaman, susubukan ko ito sa Pilipinas. Baka balang araw pumatok to, baka dito ako kikita. Pero ang naging problema raw ni Jihar, ang mga Pinoy hindi pa ganoong kapamilyar sa roti. Yung 2 kilo ko, hindi po talaga nauubos. Minsan, wala talaga, parang sa totoo, nanghihinayang ako, parang gusto ko nang sumuko. Pero ika nga, never say die. Laban lang. Kaya si Jihar nanindigan sa potensyal ng kanyang roti at hindi tumigil sa pag-aalok nito sa mga tao hanggang sa makuha niya ang kiliti ng madla. Tinuloy ko pa rin yon. So ngayon, parang nandito ngayon yung bunga ng aking pinaghirapan noon. At ang dagdag na good news, dahil sa tulong ng social media, nag-trending pa ang specialty niyang roti. Sa totoo, malaking pasalamat ko talaga. Kasi dati, nahirapan ako kahit konting halaga para lang makasuporta sa pamilya. Sapat lang daw ang sahod ni Jihar sa ganitong trabaho. Pero salamat pa rin sa roti at eto, gagraduate na sa kolehiyo ang 2 niyang anak sa susunod na buwan. Malaking maiambag sa akin, sa buhay ko, sa pamilya ko, lalong-lalo sa anak ko, sa totoo. Nag-graduate next month sa college, yung panganay ko. So, laking pasalamat ko. Natulungan ako.
Hanggang kailan niyo po ito gagawin siya? Hanggat may lakas. Samantala, pagdating sa food trip, ang content creator at social media personality na si Hershey Neri hindi magpapahuli. What's up mga kapuso? Ako to si Hershey, not the chocolate bar at hindi rin yung shih tzu ng kapitbahay nyo. Pero ang alam ko, sobrang okay mag-food trip dito sa Quiapo. Kaya naman attack na siya sa Quiapo para tikman at subukan ang paggawa ng roti ni Jihar. Hi, Chef! Tuturuan niyo po ako gumawa ng roti ngayon, di ba? Sure. Tara na po! Una-una, ganito. Paano po? I-rolling pin mo siya para manipis at yung buo yung dough Okay. na hindi siya madaling mapunit. Isa na nga sa dahilan kaya mabilis itong nag-viral ang live na paggawa. Ayan! Nakaka-excite naman to. O, igaganyan po natin. Ay, bakit po pala ikaw gumawa tama? Ako mali. Ganyan po. Ah, okay. O, tapos po, Then, lagyan mo ng konting oil. ilan po na Okay, roti konting. yung nagagawa nyo sa isang araw? Sa ngayon po, sometimes na 750, minsan naman nakagawa na kami ng 1,070 pieces sa isang araw. Buti po may butal na 1,070, hindi po 1,072. Ay, may technique. Nako, mahirap po ito. Then, ganito po paghawak mo. Okay. Yung kanan sa Yung kanan. ilalim. O, Opo. tapos? Yung kanan lang yung gumagalaw. Yung kaliwa, support lang siya. Okay. Let's do it. Ay! Sorry po. You can do it. Kailangan nakatama siya sa table. Tuwing flip mo, kailangan tumama. Mukhang nacha-challenge ka na riyan, Hershey, ah. Mabibenta pa po ba ito? Oo, pwede pa rin. May paraan pa yan, may paraan pa. Ang pinalapad na dough, isinalang sa kalan. Iniikot-ikot hanggang sa lumutong at magmukhang apa ng ice cream. Saka ipinatayo gamit ang plastic glass. Ang ganda naman. Dessert na siya. At para sa sweetness overload, nilagyan ito ng chocolate chips, condensed milk, chocolate syrup. Guys, tingnan niyo naman to. Ang cute-cute. Roti tissue. Bukod sa roti tissue, hindi pwedeng palagpasin sa tikiman ang roti telur. Uunahin ko tong roti telur. Malinamnam. Ang sarap. Oo nga. Alam ko na kung bakit siya pinagpipilahan. At ito naman ang roti tissue na yung sweet version. Paano kaya ito kainin? Ayan. From the top tayo. Ang cute. Ang sarap nga niya. Mas crispy nga ito eh. Tapos ito, ang sarap kasi may condensed milk at may chocolate siya. I-dip nga natin. Ang cute niyang kainin, guys. Perfect for celebrations. Walang duda, naabot ni Jihar ang rurok ng tagumpay, kasing taas ng gawa niyang roti. Laking pasalamat din sa kanila at kumita tayo ng kahit hindi gaano kalaki, pwede naman natin masuportahan ang ating pamilya na nangangailangan. Sa buhay, kahit saang lugar man tayo mapadpad, huwag matakot na tumaya at sumugal. Baunin ang mga natutuhan at kapag nakuha ang tamang timpla, huwag nang pakawalan pa. Congratulations, Bob. I'm ready. Nung nakaraang linggo, ang biyaherong si Drew Arellano, trending! Pero hindi dahil sa panibagong biyahe niya around the world, ha? Kundi dahil sa natatangi niyang regalo sa asawang si Iya Villania Arellano ngayong Mother's Day. Ang pagpapa-vasectomy. Ang nauusong pagpapa-vasectomy, hatid ng good news ngayong Sabado. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Congrats, Iya. Wala nang baby number 6. At 7, at 8, 9, 10.
Eksklusibong naka one-on-one ng good news ang proud mom of 5 at Chika Minute Anchor ay walang iba, kundi ang kasamahan ko sa 24 oras na si Iya. Each pregnancy, parang pahirap siya ng pahirap. So kung kay Primo, wala akong naramdaman, wala akong na-experience sa morning anything, nothing. Kay Leon, may mga konting symptoms na, tapos kay Alana, so padagdag ng padagdag. Hanggang kay Anya, talagang I could feel the nausea, hindi ko alam kung anong gusto kong kainin. Kaya ayoko na, dahil mahirap. In labor and delivery, the hardest was Primo. The first 3, although normal na vaginal delivery, I had the epidural. I could feel the pressure, I could feel the discomfort, I could feel the stress na kung hindi ko pa siya iire, baka mamaya may mangyari pa sa bata. Matagal na rin daw talaga nilang pinag-iisipan ng asawang si Drew ang pagpapatali. After Astro, pinag-iisipan na namin pareho because we were pretty decided on the fact that last na si Astro. We were already thinking about it. Last year pa lang, hindi natuloy. Guys, you're gonna have another sister. Kaya nagkaanya, kaya nasingitan pa. Wow! Pero pagkapanganak sa bunso, sina Drew at Iya, desidido na. Si Baby Anya o Baby number 5, panghuli na. Congratulations, Bob. Pero imbis na si Iya ang magpatali, si Drew raw nagdesisyong magpa-vasectomy. Kasi I think marami na akong pinagdaanan. Hindi, but actually, pinag-usapan namin ni Drew, and I told him naman na kung sakali ma-CS ako, edi gawin ko na. Nandun na ako eh. Hindi naman siya nag-alinlangan. He was open to it. Of course, he researched about it, and he did it. Happy vasectomy. Ang vasectomy ay isang uri ng permanenteng birth control method para sa mga lalaki, katumbas ng pagpapaligate sa mga babae. Ang pagpapasnip daw ni Drew, Mother's Day gift niya para kay Iya. He saves me also from having to take those pills. He saves me from having to mess with my hormones. Meron pa akong pagdadaanan na perimenopause, may menopause pa akong dadaanan. So parang he's sparing me from all of that. Si Mama Iya, thankful daw sa natanggap na Mother's Day gift mula sa asawa. Samantala, ang 36 anyos namang daddy of 3 na si Patrick, malalim ang hugot kung bakit nagpa-vasectomy. Lalo't delikadong magbuntis ang asawang si Abby. Yung pangatlo ko, which is at 25 years old, emergency CS siya. Tinapat na ako ng doktor mo na, Mister, ganito yung sitwasyon, ganyan-ganyan. Isa lang pwede mabuhay. But thank God talaga kasi buhay pa rin yung daughter namin ngayon. Nagpipills daw talaga noon si Abby bilang bahagi ng kanilang family planning. Pero ayon kay Patrick, Nung nagpipil si Mrs., doon nag-start yung maging high blood siya. Irritable. Madalas yung migraine niya. si Patrick nagdesisyon ng magpa-vasectomy noong 2023. Base sa kanyang karanasan, hindi naman daw naging mahirap ang proseso. Para kay Patrick, ang pagpapasnip niya, hindi raw kawalan ng kanyang pagkalalaki. Hindi na ako para i-boost yung ego ko na buhay naman ako. Nandiyan naman yung ko. Hindi naman nabawasan yung pagkalalaki ko. Mulat daw ang mag-asawa sa hirap ng malaking pamilya. Sina Abby kasi 8 magkakapatid, habang si Patrick naman 10.
Galing ako sa punto na wala akong makain, hindi ko magbili yung gusto ko. Same goes with her. So, bakit kailangan natin pa-experience sa magiging anak natin? Kaya ang mensahe ni Abby sa kanyang hubby? Sobrang proud ako as a wife. Mas lalo akong humanga dun sa kanya, dun sa way of thinking niya. Sabi niya nga, ako naman this time. Dahil mahal ko kayo. At dahil Mother's Day, gawin nating mas special ang araw na ito. Happy Mother's Day, Mommy! Thank you for all the sacrifices you made for us. Although we're sometimes naughty, we will always love you. Thank you for being there by our side and always attending our school competitions. I love you, and Happy Mother's Day. Ayon naman sa Commission on Population and Development, wala ro dapat ipag-alala sa pagpapavasectomy dahil ligtas ito. Una, hindi po ito pagkakapon. Ito lamang ay napaka-mabilis na procedure para sa ating mga kalalakihan dahil ang vasectomy ay isa sa male-centric methods kasama ang condom. Isa rin ang vasectomy sa mga family planning methods para makontrol ang mabilis na population growth sa bansa. At ang good news, may mga ahensyang pwedeng lapitan para makakuha ng libreng vasectomy. Aming pinopromote ang shared responsibility in responsible parenthood and family planning. Libre ang no-scalpel vasectomy sa ating mga public hospitals at public health centers. Ngayong araw ng mga ina, sa anumang paraan, magbigay-pugay sa mga natatanging ilaw ng tahanan. Ang pagmamahal at sakripisyo ng kanilang pamilya talaga namang deserve nila. Ngayong dinudumog ang mga summer pasyalan, hindi maiwasan ang aberya. Meron pa kayang mga Good Samaritan na handang gumawa ng kabutihan? Sa init ng panahon, ang gusto ng lahat, magpalamig. Kaya naman para sa marami, swimming is the key. Pero paano kung ang pagre-relax mo, bigla na lang maantala dahil sa mga hindi inaasahang gulo? Tulad na lang sa video na ito, na imbes na chill mode, naging beast mode ang mga tao na nagrambulan sa swimming pool. Umabot din daw ng 10 minuto ang away bago ito tuluyang naawat. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng resort hinggil dito, pero hinihikayat nila ang mga bibisita na maging mahinahon, lalo na kung nakainom para maiwasan ang ganitong gulo. Tuwing nasa outing, pangkaraniwan na ring eksena ang pagrampa ng beach bodies na kung minsan, hindi rin nakalulusot sa pangmamata ng iba. If you're struggling with confidence pero magboborakay ka this summer, tara! Insecurity check! Sa video na nga ni Ganda o ng 37-year-old na si Rona. Alakad ako ng naka-swimsuit from Station 3 to Station 1 to show you na bedma lang yung mga tao dito. Inirampa niya ang kanyang insecurities mula Station 3 hanggang Station 1 sa Boracay. Dahil ang body shaming at mga insecurity, hindi raw dapat kasama sa outing. Sa Station 1 na tayo pero walang namula. Yan ang confidence. I don't battle with my insecurities anymore. Instead, accepted ko na siya. Alam ko na may flaws ako and mapapansin at mapapansin siya ng tao. But, sabi ko nga sa mga vlogs, your self-love has to be bigger than your insecurities. Do we care? No! Ngayong araw sa Good News, gagawa tayo ng eksperimento na layuning humanap ng mga Good Samaritan sa mga summer pasyalan. My besties for today. Sa eksena, makakasama natin si Kyril at ang BFF niyang si Ray Jen sa isang resort. Habang umaaura ang magkaibigan, mapapadaan naman ang dalawa pa nating mga kasabwat na sina Jamela at Raylee na mangbabody shame o mangungutya dahil sa pisikal na anyo ng ating kasabwat. Ano problema nyo? Yung kasama mo.
Simulan na ang aurahan. Sena ka dapat. Ganyan. Oo, tapos hawak mo yung kamay mo yan. Yan. Ganyan ka. Ang ating mga kontrabida magsisimula ng umentra. Sagwa. Ano? Ang ganda ba? Double size. Dapat double din na entrance. Feeling niya bagay yun. Ang mga babaeng ito, napapatingin na. Pero ang sagwa. Dead mo sa baso. At tapos sila Bing. Divay na. Gusto mo kasabi natin. True. Baka kasi balyena. Balyena. Alam ko ba nasa dagat tayo? Balyena sa beach. Ano bang problema? Ano problema? Kasi parang kayo na pa kayo nagtatawanan eh. Bakit? Gusto mo ba tumawa? May nakakatawa naman talaga eh. Yung kasama mo. Napukaw man ang atensyon. Tumanggi namang magkomento ang babae sa nangyari. Ang susunod na kumprontahan, dito sa tabi ng grupo ng magkakaibigang ito. Nakakahiya kayo, kababain yung tao, wala kayong ano sa katawan, wala kayong kahihiyan. Ano bang pakialam nyo? Eh, ganyan siya eh, kailangan niya ba i-please kayo? Dito na nakuha ng ating mga kasabwat ang atensyon ng grupo. Yung kasama mo! Maya-maya pa, may sumigaw na ng... Ate Shaver! Ate Shaver! Eh ano naman kaya ang masasabi niya kung sa kanya nangyari yun? Masasaktan ko ako kasi hindi ko naman po ginusto na ganito po ako. Kakatanggapin na lang po kung ano po meron ka. Kasi bigay po ng Diyos yan. Salamat sa malasakit, kapuso, ha? Muli naming inulit ang eksperimento sa tapat ng cottage ng pamilyang ito. Ano kaya ang reaksyon nila? Eh, kakarating lang namin dito, nag-picture lang kami. Skandalosa to. O ano naman, nasagwa ka ng katawan ng kasama mo. Ano naman ngayon? Ano problema doon? Wala, nasasagwaan lang ako. Bakit ba? Ang mga dumaraan, napapatingin na nga sa ating mga kasabwat. Medyo masakit nga sa mata yung katawan mo. Tapos ganyan pa yung suot mo. Hindi na napigilan ng lalaking ito na makisali sa usapan. Ate, ang payat nyo ah. Payat talaga kami, kuya. Taba naman talaga yun. Diba? Taba nga siya, bakit siya away? Oh, di ba? Tingnan nyo, pati si kuya nagsasalita. At di ba yung patulan, hindi ko kulang sila sa pansin. Hindi bagay sa kanya. Kaibigan nyo ba yan? Di ba hindi? Bakit yung comment? Katawan nyo yun eh. Napakalaki kasi, parang Oo, balyena. naman, sa'yo. Bakit? Mamamatay ka kung malaki ka? Pati ang kanyang ina, hindi rin napigilan magbigay ng words of encouragement sa ating mga bida. Malaki daw po siya. Bakit daw po kita yung ganto niya? Kaya naman yung magdala kasi nagdala naman yun, di ba? Kaya nga po. Tayo mo ito. Mukhang mainit na ang eksena, ha? Inisip ko kung sasabihin ko ba or ipagtatanggol ko, pero sabi ko po, wala nang pong mali kung ipagtatanggol niyo yung kapwa nyo, and especially din po sa mga babae na hindi naman po dapat dinidiscriminate ang isang tao just because of their size. Wow, sana kaya ko ding magsuot ng ganyan. Although mataba din ako, ang lakas kasi ng confidence. Ipinasuri namin sa isang eksperto ang kinalabasan ng social experiment. Sila yung may kakayahan no, na pumagitna o mag-call out ng mga taong nambubuli. Sila yung may mataas na empathy level. Kaya sila nakakapag-step up kasi naiintindihan nila yung severity ng situation, ng emotion na nararanasan ng isang taong nabubuli. Payo naman ni Ganda, self-love is key. Tip number 1, your self-love has to be bigger than your insecurities. Tip number 2, maiksi lang ang buhay. So, bakit mo ipaprioritize yung iniisip ng ibang tao more than what you want to do for yourself? Tip number 3, stop apologizing for your existence just because you're fat. Girl, take up space. Right mo din yun. Karapatan mong maging masaya. Lahat tayo may angking ganda. At ang pagkatao, hindi nasusukat sa itsura. Kaya tandaan, ang respeto deserved ng bawat isa. Sa tindi ng init ng panahon ngayon, ang sigaw natin, pahinging tubig! Pero hindi raw yan problema sa barangay Nagsabaran, Diadin, Nueva Vizcaya. Dahil ang tubig nila rito, unli na, for free pa. Sa tumataas na singil sa tubig at kakulangan sa supply nito, sinong hindi mapapa sana all sa biyayang tubig sa lugar na ito?
tubig all you can na libre at walang patayan? Saan nagmula? Abangan! Walang tubig? Di raw yan problema sa bayang ito sa Nueva Vizcaya. Ang bundok kasi rito, may libreng supply na tubig sa mga bahay-bahay. Ang 78 taong gulang na residente ng Diadi, Nueva Vizcaya na si Milencio, magpapatunay raw sa biyaya ng tubig sa kanilang lugar. Dito lang po sa Purukdos po dahil kami lang po yung naka-discover po ng source na pwedeng paghanap buhay po. Dati raw driver ng truck si Milencio. Nang natigil sa trabaho, nagtayo ito ng vulcanizing shop. Dahil alam niya ang hirap na dinaranas ng kapwa niya truck driver, katulad ng pag-overheat ng sasakyan, ang bright idea niya ay gumawa ng paraan para magkaroon ng free-flowing na tubig. Kaya naman si Milencio, binungkal ang lupa at gumawa ng paraan para ito ay mapakinabangan. Nilinisan ko po yon, tapos sinukayan ko ng mga siguro 1 metro mahigit, ang layo dun sa ibabaw ng lupa. Saka ko po nilagyan po ng tubo para po, yun po ang dadaluyan po ng tubig. 2 kilometro raw ang nilakbay ng hose bago makarating sa kanilang bahay. Yung nilagyan po ng hose, diretso po doon sa loob po ng bahay bago po inilabas po doon sa ginagamit namin dito sa highway. Mga trucking, tumitigil, nag-iigib po ng inumin, ganun po ang ginagawa po nila noon. Kung baga sa kwan po nakalagay lang po sa drum, tinatabo nila. Ang tubig daw na ito, thanks to Mother Nature. Nagmula raw kasi ito sa bukal kung saan ang tubig nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kung dati, sa poso lang daw sila kumukuha ng tubig, ngayon, wantusawa na ang kanilang supply. Dahil non-stop na ang tubig ni Milencio mula sa bukal, ang mga kapitbahay niya, gumaya na. Ngayon, kaliwat kanan, merong hose ng tubig sa harap ng kani-kanilang bahay. Depende rin daw sa kalidad ng tubo ang daloy ng tubig. Ang tulad ng kay Milencio na isasara na parang sa gripo kung kaya't nagagamit lang ang kailangan. Ang ilan namang manipis lang ang tubo, walang patayan ang tubig. Maaari raw itong masira kapag pinigilan ang pressure ng tubig. Pero ang tubig naman daw na lumalabas dito ay bumabalik din sa ilog kung saan naman nag-iigib ang mga taga-kabilang purok. Isa na nga raw sa nakikinabang sa biyaya ng Unli Tubig, si Romelita. Isang housewife na ang naging sideline naman pagka-car wash. Ang trabaho ko po, ma'am, yung pagkakarwas po ng sasakyan. Buo pong sasakyan, ma'am, kung minsan. 3 po kaming nagkakarwas, ma'am, sa 600 pesos po. Hati-hati po kami sa 3. Dati raw kasi, pag-uuling ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Pero pinagbawal po ng DNR kasi bawal po magputol ng mga kahoy. Siyempre, wala na po kaming hanap buhay. Nag-washing po ako. Malaking tulong para sa amin. Legal naman yung ginawa nila. Kung hindi mi sila payagan, baka pupunta sa bundok o magkaingin o mag-uling, mas masira yung environment namin dito sa Nagtabaran. Ang nakamamangha pa raw nilang siste, mga babae raw talaga ang nakatoka sa pagka-car wash gamit ang Unli Tubig. Ang mga lalaki raw kasi sa lugar, may kanya-kanya ng hanap buhay. O diba? Girl water power! Ang negosyong ito na nga raw ni Romelita, mula pa sa utang. Umutang po ako ng asa, ma'am, para maipong ko po yung pangbili ko ng hose namin. Pero dahil daw sa dami ng nagpapa-car wash at malaki ang tipid sa ginagamit na tubig, eto at napag-aral niya ang kanyang mga anak. Umulan man o umaraw, may tubig silang masasandalan. Pwedeng panglaba, panghugas ng pinggan, pwede rin inumin. At lalong-lalong pwedeng maging panghanap buhay. Biyaya nga talaga. Sana'y na-inspire po kayo sa aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.